Amen. Na Good evening, Pastor Richard. Good evening, Mark. Anong sadya natin? Bakit tayo naparito? May gusto sana akong sabihin, Pastor. Gusto kong magpa-advise sa'yo kasi may problema ako. Gusto mo pa advice sa akin kasi may problema ka. So, Pastor. pwede mo bang sabihin kung ano ang problema mo before kita bigyan ng advice? Sige, Pastor, pero sa atin natin lang to, Pastor. I assure you na hindi ko ito ipagsasabi kahit kanino. Sa atin lang ito, hindi ito Salamat, Pastor. pwedeng malabas sa office yung pinagsasabi natin. Salamat, Pastor. May kanang problema ko, Pastor. Ang sakit, Pastor, kasi nag-iwalay kami ng jowa ko last month. Anong ma-advise mo sa akin, Pastor, na maka-move on? Naghiwalay kayo ng jowa mo last month. So, pwede mo bang sabihin kung anong mga nangyari before kayo naghiwalay? Kasi, Pastor, yung time na week before kami maghiwalay, Pastor, that week, palagi kami nag-aaway. Kasi, may groupings, tapos partner sila nung lalaki na palagi silang nag-hawak kamay, ganyan, Pastor ba? Tapos, hindi ko alam, sila na pala. Tapos, bigla na akong binlock sa FB. Hindi ko alam na ginawalay na pala kami. Yun, sabi niya na ayaw niya. Na hindi ko kaya, Pastor, kasi mahal na mahal ko talaga siya. Grabe. Ngayon, may bago na siya, Pastor. May bago na. May grouping sa'yo, tapos yung jowa mo is may ka-group na lalaki, yung ka-group niya is yung siya rin yung nakatuluyan niya. Oo, Pastor. Ganyan. So, masakit na yan. Talaga, Pastor. Before tayo, before ko ikaw na bigyan ng mga advice, manalangin muna tayo. Sige, Pastor. Hallelujah. Lord, salamat na ikaw po ang aming great counselor. Ikaw po ang mabigay ng advice kay Mark. I am your vessel, O God. Gamitin mo lang ako na instrumento na hindi ko kayang kung wala ka, O Panginoon. I ask, O God, for the knowledge and wisdom, and I pray, Lord, na anumang sasabihin ko kay Mark, nanggaling talaga sa iyo, O Panginoon, at ma-receive ni Mark yung mga advice ko, O Lord. And thank you, O God, maging ma-comfort si Mark sa situation niya ngayon na siya po ay nasasaktan. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, mahirap yan, no, kapag mahal natin yung isang tao, lalong-lalo na, no, na matagal yung pinagsasamahan natin. So, mga ilang years kayo? 2 years, Pastor. 2 years. 2 years. 2 years. So, grabe yung mga memories nyo. Talaga, Pastor. Mahirap makapag-move on sa ganyan. Kasi kapag ang tao ay nabubroken, no, yung tendency yan is yung iba na depressed. No? Grabe yung sadness nila na hindi kayang i-comfort kahit anong comfort ng isang tao. Kung walang help ng ating Panginoon, mahirap maka-get over or maka-move on ng isang tao. So, sa aking experience, no, na-experience ko yan yung mga pinagdadaanan mo na may ibang lalaki, ang ating girlfriend. So, masakit yan kasi deep inside, nagsisilos tayo. Oh, yes. Nagsisilos. Kasi, kapag, yan rin yung, yung isang bagay na pinagsimula ng away, yung silos. Oo, Pastor. Sa iyong situation, no, nag-away rin ba kayo dahil sa silos? Oo, palagi, Pastor. Palagi. O nga, no, kapag wala tayong trust sa isa't isa, yung palaging nasa isip natin,
baka maiba na siya. So, walang trust. So, sa situation mo ngayon, mahirap kang makapag-move on. No, ano pa, yung mga, Pastor, yung mahirap makamove on, Pastor. Gusto kong ma-feel ulit yung joy, pero wala na, Pastor. Kasi ang sakit dito, Pastor. okay. So, sa akin, Mark, hindi man madali na makapag-move on kasi process yan. Kasi, hindi natin alam na grabe yung pinagdaanan ninyo. Pero ang aking ma-advise, na sa Panginoon lang natin nilapit. Pero, Pastor, lagi naman akong nag-pray. Lagi ko namang, sinusurrender sa Panginoon. Pero walang effect, Pastor. Walang result, Pastor. Ano ba ang gawin ko, Pastor? Ano ba ang hindrance, Pastor? Bakit? Lagi naman talaga ako nagpe-pray sa Panginoon. Pero ayaw pa din. Ayaw ko pa rin maka-move on. So, palagi kang nag-pray, Yes, pero hindi ka pa rin naka-move on. So, humingi ka ng answers Panginoon, pero hindi naman binigyan niya, di ba? Parang ganyan, Pastor, kasi kapag nagpe-pray ako, parang wala lang. Silence. So, sa bagay na yan, kasi hindi man instant yung pagkawala ng sakit, pero ang Panginoon is nagpapatuloy siya na makamove on ka. Nagpapatuloy siya nagproseso sa iyong puso na makamove on ka. Kasi kapag ang tao ay hindi nasasaktan, hindi siya lumalapit sa Diyos. So may mga bagay na inaalaw ng Panginoon na masasaktan ng isang tao dahil gusto ng Diyos na sumurrender tayo sa Kanya. Dahil kapag ang tao ay walang sakit na nararamdaman, kasi joy lang yung nararamdaman niya always, hindi siya lumalapit sa Panginoon kasi joy lang. Pero, palagi naman akong lumalapit, Pastor, nag-surrender na ako. Give up ko na yung girl. Nagpe-pray na ako palagi, pero wala pa din. Wala pa din. So, sa bagay na yan, mahirap talaga, Mark, na mag-move on. So, focus mo lang yung future mo, yung ano ba ang yung purpose mo sa buhay at i-surrender mo sa Panginoon. Kasi, process yan eh. Sa akin, process yan. Mahirap talaga mag-move on. So, may mga bagay na hindrance rin na hindi ka makalit go sa Kanya kasi may mga picture pa kayo. May mga gamit kayo na hindi mo pa nasusurrender sa Panginoon kasi isa yan nga sa nagpapaalala sa atin yung mga may gamit tayo, may mga picture kasi may pinagdadaanan tayo kaya mahirap makapag-move on. So sa padalangin mo, hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi nag-works ang Panginoon dyan sa panalangin mo na although nag-work ang Panginoon sa nakita mo sa situation na yan, parang masabi na muna wala, pero nag-work talaga si Lord sa buhay mo. Kasi may purpose siya sa buhay mo. Bakit naalaw niya na masaktan ka? Kasi gusto niyang mas lumalapit ka sa Kanya. Kasi ang tao na masasaktan talaga. Yan po yung nature natin, masasaktan tayo. Pero kapag ang Panginoon yung mga inuuna natin, yung mga bagay natin na minamahal, mag-flow niyan. So, yun lang yung ma-advise ko sa iyo, Mark. Na ang yung pinagdadaanan hindi madali, pero tuloy mo lang yung pag-surrender sa Panginoon. No? Kasi sabi sa Biblia, dito sa Mateo 11:28, na lumapit kayong lahat na nabigatan sa iyong pasanin dahil bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, kung ikaw ay nabibigatan ngayon, i-surrender mo lang sa Panginoon. Kasi sa akin naman kasi may experience ako dyan. Sinabi ko talaga, Lord, hindi ko na kaya. At doon, encounter ko yung Panginoon. Sa situation yan ng yung broken hearted ako. Kahit anong gawin yung mabarkada natin, yung pamilya natin, na mag-advise,
hindi naman effective. Kasi Totoo, Pastor. depressed tayo. Kasi nasaktan tayo. No, parang iniisip natin, pinakasan natin yung ng buong mundo. Yes, Pastor. Magbibigatan tayo. Pero sa Panginoon, yan pwede yan mawala. Si Lord lang talaga yung pwedeng makuha. Just let go, surrender, and move on. Sa person na yan, alam kong mahirap, at alahanin natin na may tao pa nilaan ang Panginoon na para sa iyo, na the best pa sa Kanya. Thank you, Pastor. Thank you sa mga salita mo. Welcome. Medyo nakuha ko yung mga sinabi mo na patuloy lang sa pag-surrender. Thank you, Pastor. Process Thank you. yan. Sige, manalangin muna tayo before tayo umalis. Sige, Pastor. Sige. Hallelujah. Lord, salamat na ikaw po ang nagbibigay ng advice kay Mark na patuloy mo siya, Lord, na tulungan sa kanyang dinarasan ngayon. Palagi siyang nalangin sa inyo, pero hindi na-receive agad yung totally freedom, Lord. But Lord, I believe na process agad yung paggawa mo sa kanya, Lord, na maging free siya, Lord, sa kanyang brokenness, O God. Thank you, Lord, na ikaw po yung great counselor, the Holy Spirit, O God, ang ma-apply po yung mga advice na in-advise ko, Panginoon, sa kanya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Thank you. Pastor. Welcome. Ah, God bless.